Ang quarter dollar ng New Hampshire. Yan po ang topic na pag-uusapan natin ngayon. Pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at mga kapwa-kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong mga coins dito ngayon. Ang quarter dollar po na galing sa New Hampshire. Pag-usapan po natin. Ang quarter dollar pong ito ay isang commemorative issue na nanggaling sa New Hampshire. Series po ito ng United States Mint 50 State Quarter Dollar Program. Yan po. Ang barya pong ito ay isang commemorative issue na nanggaling sa New Hampshire. Series po ito ng United States Mint 50 State Quarter Program. Sa harapang bahagi po ng coins na ito ay makikita natin ang larawan ni George Washington na nakaharap sa kaliwa. Sa bandang itaas ay nakasulat ang United States of America. Sa kanyang bandang leeg po, nakasulat ang salitang liberty at sa kanyang batok, yung salitang In God We Trust. Sa ilalim po yung kanyang denomination. Ayan po, quarter dollar. Sa likurang bahagi naman ay makikita natin ang tinatawag nilang The Old Man's Mountain. Yan. The Old Man of the Mountain. Yan po ay dating nasa distinctive formation po ng mga bato sa Mount Cannon. Yan po. Sa Franconia North Gateway sa Northern Hampshire. At ito pong mga batong ito ay nag-collapse noong 2003. Yan po. Kaya po naisulat ang salitang Old Man's of the Mountain. Ayan po. Nakasama po ang lugar na yan ng Amerika noong 1788 sa pamamagitan ng pambagong pangalan, yun nga pong New Hampshire. Yan po. May motto po sila na live free or die. Kung mapapansin nyo po, yung doon po sa gilid ay mayroong siyam na star. Yan, kumakatawan po yan sa pangsyam na state na iraratify ng kanilang konstitusyon. At ang motto ay E Pluribus Unum. Sa ating pong barya, nakalagay sa ibabaw yung sinasabi ko kanina na New Hampshire. Tapos yung 1788. Yung live, free, or die. Ayan po nakasulat. Tapos po yung taon ng pagkakagawa, year 2000. At yung salitang E Pluribus Unum ay nasa ilalim. Yun naman pong salitang Old Man's of the Mountain, ayun po, mababasa natin. Ayan. Kung titignan naman natin ang edge niyan, ayan po, read it. Ayan. Tulad ng mga coins sa bansang Amerika, pinagawa po yan sa tatlong paggawa ng coins doon. Una po sa Denver, United States of America. Pangalawa sa United States of Mint of Philadelphia. At pangatlo ay sa San Francisco Mint. Yan po ang mga pinagpagawaan ng barya na yan. Yan nga pong barya na yan ay nanggaling sa United States of America. Ang period, Federal Republic. Simula 1776 hanggang sa kasalukuyan. Ang type po, circulating commemorative coins. Ang taon, 2000. Ang value po niyan ay $1 o 25 cents. Na kung i-convert sa Philippine peso, yan po ay nagkakalaga ng 15 pesos. Yan po. Ang currency po nila, dollar. Ang komposisyon po niyan ay copper nickel o yung clad copper.
Tumitimbang po ng 5.67 grams at may diameter na 24.6 mm. Ang kapal naman po, 1.75. Ayan po. Ang hubog, makikita nyo naman below. Build ang technique na ginamit dyan at coin alignment ang orientation. May number po yan na N number 612 at reference number na KM number 308, spoon number 308, PCG number 5962 at saka yung gray sheet niya 5787. Yan po. Tignan na naman natin dito sa numista kung magkano na ang kanyang presyo. Yan po. Dito po sa numista, kapag po yarin Denver ang inyong barya, ang good po niyan ay 15 pesos pati yung very good. Yung fine ay 21 pesos, yung very fine ay 25 pesos. Yung extra fine, 30 pesos at yung almost uncirculated ay 31 pesos. Yung uncirculated po, 53 pesos. Kapag po yaring Philadelphia, ang inyong barya ay, ang good niyan ay 14 pesos. Ang very good ay 19 pesos. Fine, 25 pesos. Saka yung very fine, 25 pesos din. Yung extra fine, 31 pesos. At yung almost uncirculated, ganun din, 31 pesos. Pero yung uncirculated niya ay 63 pesos. Pag po galing ng San Francisco, ang inyong barya, nagkakalaga po ang uncirculated niya na 92 pesos. Ito pong nahunt nating mga coins, ang isa po ay yaring Denver. Yan po, makikita nyo. Yan, may letter D. Yan po, samantalang pong itong isa ay yaring Philadelphia. Makikita nyo, yan, may letter P. Yan po, makikita nyo. Diyan po nakikita kung saan nanggaling o saan pinagawa yung mga barya nila. Yan po, letter P. Tignan na naman natin sa eBay kung ano ang mga presyo niyan. Sa isang eBay po, dito sa eBay, nagkakalaga po yan ng $700. Yung may tatak na P. Kapag po may tatak na P at uncirculated ang inyong coins, yan po ay nagkakalaga ng 700 Canadian dollar. Eh, yun pong atin, medyo luma na pero may tatak na P. Yan po. Dito po naman po sa Numis Corner, kapag ang coins ninyo ay may tatak na D, yan po. Nagkakalaga po yan ng 11.95 euro. Yan po ang mga presyo niyan. Maganda na po ang presyo kaya pag-ingatan po natin. Yan. At bago po ako magwakas sa aking content ngayong araw, kaya naman dati, gusto ko po manang i-shoutout ang lahat ng aking kabarya, kapwa kolektor, lahat ng senior citizen at mga silent viewer. Shoutout po sa inyong lahat, pati po yung mga kaibigan natin dyan at mga subscriber na unti-unting nadagdag sa aking channel. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang tigil na inyong pagsubaybay sa aking channel. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyo sapagkat nandiyan kayong palagi at nakasubaybay sa aking channel. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.